Pero gusto kong makita si Rocky na lumaban. Puro lalaki doon, baby. Baka mami, mabastos pa siya. Mauna pa ako makipagsabong kay Rocky. Eh ano naman, hindi naman siguro ako mababastos doon dahil kasama kita. Pero baby, tumaas ang isang kilay niya at malapad siyang ngumiti. May usapan tayo ngayon. Raymond, di ba? Bawal kang kumontra sa akin ngayong araw na ito. Lihim akong napamura at napakamot na naman sa ulo. Oo na. Sige, kasama ka na. Yes. Narinig mo yun, Rocky? Sasama ko mamaya sa arena. Panonoorin kitang lumaban kaya dapat galingan mo. Huwag mo ko ipapahiya ha? Sa mga bugok na itlog na ito. Kundi magtatampo ako. Kausap ni Jenny kay Rocky at napasama pa ako sa mga bugok na itlog. Tila naman nakakaintindi ang manok ko at tumilaog pa ito. Humagikik naman si Jenny. Ayos para sila nagkakaintindihan dalawa. Sabi ni Pancho. Dumating na si Mangkulas at si Samuel na dala na ang carrier box ni Rocky. Baka sa mukha ng dalawa ang pagkabahala at pag-aalala habang nakatingin kay Jenny na hawak si Rocky. Boss, gusto niyo po bang turukan natin si Rocky para makasigurado? Suwestyon ni Mangkulas. Hindi na yung kailangan, Mangkulas. Baka ikasama pa iyon ang kondisyon ng katawan ni Rocky. Kaysa naman po sa gitna ng laban sumama ang kondisyon ng katawan ni Rocky. Matalo po kayo. Bahala na. Kapag nakita kong dehado na si Rocky, mamaya patitigilin ko na agad ang laban. Hindi ko naman pwedeng hayaang karnehin ng kalabang manok ang manok ko. Malaki na ang naiambag sa akin ni Rocky kaya dapat lang na pangalagaan ko siya at unahin ang kaligtasan niya. Tinawag ko na si Jenny para ilagay na sa carrier box si Rocky. Nang kunin ko nga si Rocky sa kanya, ay pumapalag pa ito na tila ayaw magpabitaw sa nobya ko. Langya, mukhang pati manok, hulog na rin sa nobyo ko. Pagpasok namin sa arena ay halos puno na ang tao. Mahigpit kong hawak ang kamay ni Jenny at di ko hinihiwalay sa akin. Halos lahat ng mata ay nakatingin sa amin lalo na sa kanya. Mabuti na nga lang at nakapantalon siya ngayon. Sino yung magandang chicks na kasama ni Boss Raymond? Baka syota niya. May chismis-chismis sa amin na may syota ng araw yung si Boss Raymond. Talaga? Baka mag-aasawa na si Boss Raymond? First time niyang magdala ng babae sa arena. Kung sa bagay, nagkakaedad na siya. Kailangan na rin niya mag-asawa. Pero hanip sa ganda ang syota ni Boss Raymond. Langya. Hanip pa ang wangkata. Hinaan mo boses mo, marinig ka ni Boss Raymond. Napapatiimbagang na lang ako sa mga naririnig kong bulungan. Kailangan ko magtimpi dahil wala ako sa arena ko. Pati pala mga kapwa ko lalaki, mga chismoso din pala. Kung wala lang talaga kanuusapan ni Jenny, hindi ko talaga siya isasama dito. Raymond, bati sa akin ni Konsehal Eloy, ang nag-organize ng pasabong. Nagkamayan kaming dalawa pati ng mga kasama niya. Pero ang mga mata nila ay patingin-tingin kay Jenny kaya ipinakilala ko na rin sa Jenny sa kanila bilang nobya ko. Halatang nagulat sila pero binati din nila ako. Mukhang may balak ka na mag-asawa pare ah. Biro ni Konsi Eloy. Ngumisi ako. Malapit na pare. Basta, ninong ka namin. Ninong ka dyan. 3 taon lang tanda ko sa'yo, no? Nagtawa na naman kami. Pinag-usapan na namin ang sabong. May 5 manok ang gustong makalaban, si Rocky. Pero hanggang 2 ko lang isasalang si Rocky. Hindi pa nga ako sigurado at nag-aalinlangan pa. Kinuha na ng isang tauhan nila si Rocky para sukatan ng tari sa loob. Sumunod naman ako kasama si Jenny. Raymond, saan nila dadalhin si Rocky? Bulong ni Jenny. Susukatan nila ng tari at itambangin bago lumaban. Bulong ko rin sa kanya at tinila pa siyang padikit sa akin. Huwag kang lalayo sa akin, okay? Ngumuso siya. Oo, dikit na nga ako sa iyo eh. Para na akong linta. Nginisian ko naman siya. Kung pwede nga lang na ipasok kita sa bulsa ko eh. Sinamaan naman niya ako ng tingin. Pumasok na kami sa silid kung saan tinitimbang na si Rocky. Sakto lang ito sa tamang timbang. Sunod naman ay sinukat ng mananari ang tari nito. Nakasabayan din namin sa loob si Kamanolo. Hawak ang manok na unang makakalaban ni Rocky. Malaki din ang manok niya na puti at maganda ang tindig. Halatang hindi pa dehado. Nagbatian at nagkamayan kami ni Kamanolo na may-ari din ng isang manukan. Habang tinitimbang ang manok niya ay nag-usap kami tungkol sa kondisyon ng mga manok namin. Medyo may pagkamayabang siyang magsalita pero hindi ko nalang pinapansin iyon dahil normal lang naman iyon sa ibang sabungero. Naku, bakit naman nagdala ka pa ng babae, Raymond? Alam mo namang malas ang babae sa sabungan.
Mukhang ayos lang sa'yo na malagasan ng kalahating milyon ah. Nakangising sabi ni Kamanolo. Ngumisi din ako. Magkakaalaman tayo dyan mamaya. At hindi ko lang babae itong kasama ko. Nobya ko siya. Gusto niyang mapanood ang laban ng manok ko. Sabi ko, ikaw bahala. Iiling-iling na lang na sabi ni Kamanolo at nilapitan na ang manok na sinusukatan ng tari. Ang yabang nitong gurang na to. Bulong ni Jenny na nasa tabi ko. Pinisil ko lang ang kamay niya. Tumingin naman siya sa akin at gumuso. Ibinigay na sa akin si Rocky matapos itong suriin. Pasado ito sa lahat at handang-handa ng lumaban. Habang hawak ko nga ito ay kay Jenny ito nakatungo. Lumabas na kami ng silid. Rocky, pulbusin mo yung kalaban mo ha. Ipakita mo doon sa gurang na nasa loob kanina na hindi kami malas na mga babae. May dala din kaming swerte at ikaw magpapatunay nun ha. Kausap ni Jenny kay Rocky habang hinihimas-himas ang ulo nito. Malapit na ang laban. Ilang minuto na lang. Nag-uusap pa ang mga organizer. Pabuhat nga muna kay Rocky. Kinuha sa akin ni Jenny si Rocky. Wala na akong nagawa kundi ibigay sa kanya. Umugong na naman ang bulungan sa paligid. Hala, bakit inayaan ni Boss Raymond na hawakan ng babae ang manok niya? Di ba siya natatakot na baka matalo siya? Kaya nga eh, sa panok pa naman niya ako pupusta. Baka sa kabilang manok na lang ako. Ako din. Tumunog na ang bell at nangolekta na ng mga pusta ang Kristo. Lalo nang naging maingay pero matunog ang pusta sa kabilang manok. Mukhang dehado sa pusta ngayon si Rocky, boss ah. Puro puti ang naririnig ko eh. Sabi ni Pancho. Pumuntong hininga ko. Hayaan mo sila. Boss, okay lang po ba? Nasa kabila muna kami pupusta? Paalam ni Omer na nahihiya pa. Tumango ako. Wala namang problema sa akin. Siyempre, gusto rin nilang manalo. Naintindihan ko rin naman ang pag-aalinlangan nila kay Rocky. Maging ako ngayon nag-aalinlangan din. Mukhang manghihinayang ako sa 500,000 na pusta ko sa kauna-unahang pagkakataon. Pero kapag nakita kong hindi nakakayanin ni Rocky, ay ipapahinto ko na agad ang laban. Ako din, boss. Sa kabila muna ako pupusta. Paalam din ni Pancho. Hinayaan ko na lang sila. Tumingin ako kay Jenny na hawak pa rin si Rocky. Nakanguso siya at masama ang tingin kina Pancho. Grabe kayo kay Rocky ha? Wala kayong tiwala. Basta ako, kay Rocky pa rin ako pupusta. Hindi ako naniniwala sa malas. Sabi ni Arnel. Magkano ba pwedeng ipusta? Tanong sa akin ni Jenny. Mukhang interesado din siyang pumusta. 100 ang pinakamababa. Bakit pupusta ka? Nakangising tanong ko. Tumaas ang isang kilay niya. Para kay Rocky, pupusta ako. Ibinigay niya sa akin si Rocky at binuksan ang slim bag. Kinuha niya ang wallet at dumukot ng 100 papel. Ito ang pusta ko kay Rocky. O, Kuya Arnel, idagdag mo sa pusta mo. Ibinigay niya kay Arnel ang 100. Na-amaze naman ako sa kanya. Kahit kailan talaga alaw itong baby ko. 100 lang? Akala ko ba may tuwala ka kay Rocky? Bakit 100 lang pusta mo? Pambubos ka ni Pancho. Iyan lang ang carry ng budget ko eh. Nag-iipon ako ng pera no? Nakangusong sabi ni Jenny. Sus, wala ka pala eh. Dinukot ko ang wallet sa bulsa at kumuha na 1,000 at ibinigay kay Arnel. Idagdag mo sa pusta ni Jenny. Namilog ang mata ni Jenny. Oh, ayan na ha. 1-1 ang pusta ko. Dinala na ni Arnel ang pusta nilang dalawa ni Jenny sa kasador. Sumunod na rin si Pancho at Omar na sa puti naman pumusta. Tumunog ang bell sa arena at hudyat na mag-uumpisa na ang talpakan. Dito ka lang baby, aakyat na kami ni Rocky sa arena. Hinintay ko munang makabalik ang tatlo at binilinan sila na huwag iwan si Jenny. Baka mamaya may kung sino lumapit. Go Rocky boy! Cheer ni Jenny kay Rocky habang paakyat kami ng ruweda. Parang naiintindihan naman ni Rocky si Jenny at tumilaok pa siya. Ako naman ay may pag-aalilangan pa rin pero nandito na ito eh. Hindi sultador ang magbibitaw ng mga manok namin ni Kamanolo. Kami mismo ang magbibitaw gaya ng request ni Kamanolo kanina. Umakyat na rin ang sentensyador o referee. Gumitna na kami ni Kamanolo habang hawak ang mga manok namin na halatang sabik ng lumaban dahil bumubuka na ang mga balahibo nila sa leeg. Unang tumuka sa batok si Rocky sa kalabang manok. Malakas ang tuka nito kaya ilang balahibo din ang nalagas sa manok ni Kamanolo.
Sumunod naman tumuka ang manok ni Kamanolo. Hindi rin ito nagpadaig at maraming balahibo din ang nalagas kay Rocky. Ngingisi-ngisi naman si Kamanolo na may pasak ng sigarilyo sa bibig. Halatang kumpiyansa siya sa manok niya. Nagbilang ang sentensyador at sodyat na 3 ay sabay naming binitawan ni Kamanolo ang manok. Nagirian agad ang 2 manok. Lumabas naman kami ni Kamanolo sa ruweda. Sigawan ang mga tao sa loob ng arena pero matunog ang sigaw sa puti. Go Rocky! Pula! Pula! Sigaw ni Jenny at Arnel. Puti naman ang sigaw ni Pancho at na Omar. Tuluyan na ngang nagsabong ang 2 matapang na manok sa ruweda. Nagsusukatan sila ng lakas ng palo at tuka. Hindi ko naman inaalis ang mata kay Rocky. Sa ngayon ay hindi ko siya nakikitaan ng panghihina pero hindi pa rin ako dapat magpakakampante. Lumipad sa ere ang 2 manok at bumagsak sa lupa na hindi naghihiwalay pero nasa ilalim si Rocky kaya napahilot ako sa bridge ng ilong. Lalong naghiyawan ng mga taong pumusta sa puti. Si Kamanolo ay napapasigaw pa, pati mga kasama niya. Matiim lang ako nakatingin sa 2 manok at nagbabantay. Nagigiraan pa rin ang 2 manok at habang hindi pa rin naghihiwalay, si Rocky ay nasa ilalim pa rin. Nakapaibabaw sa kanya ang puting manok na nakabuka ang 2 pakpak. Rocky, kaya mo yan! Sigaw ni Jenny. Nakawala si Rocky sa kalabang manok at malakas na tumilaok. Sabay pagaspas ng malakas ng kanyang pakpak. Ang puting manok ay hindi na gumalaw at nakatayo lang pero ilang segundo lang ay tumumba ito at nagkikisay. Ilang sandaling natahimik ang buong arena at halatang nagulat sa pangyayari. Maging ako'y di makapaniwala. Mabilis lang na tinapos ni Rocky ang laban. Heto na at palakad-lakad dito sa loob ng ruweda habang tumitilaok ng pagkalakas-lakas na tila naghahamon pa. Si Kamanolo nga ay natulala pa at nakatitig lang sa manok niyang nakahandusay na at tila wala ng buhay. Muling nagkaingay ang mga tao. Umakyat naman ako sa ruweda para kunin si Rocky. Umakyat na rin si Kamanolo at kinuha ang manok niyang wala ng buhay at sumisirit na ang dugo. Inanunsyo ng sentensyador na panalo si Rocky. Lalong nagiyawan ng mga tao. Karamihan mga dismayado dahil talo sila. Lumabas na ako ng ruweda, bitbit si Rocky. Chinek ko kung may sugat ito pero wala. Nalagasan lang ng balahibo. OMG! Panalo si Rocky! Patiling sabi ni Jenny na tumatalon-talon pa. Sabi ko sa inyo mananalo si Rocky. Oo nga, panalo tayo Jenny. Panalo tayo sa pusta. Tuwang sabi din ni Arnel at nag-apir silang 2 ni Jenny. Si Pancho naman at si Omar ay tahimik lang at parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang mga mukha. Oh, ano? Panalo si Rocky ng 2 beses. Tsugi ang unang kalaban niya. Naghihingalo pa ang panghuli. Nasaan ang malas na sinasabi niyo dahil hinawakan ko si Rocky? Nasaan? Di niyo makita no, kasi hindi naman totoo yun. Wala naman talagang malas. Gawa lang ng tao yun. Eme-eme. Masyado kasi kayong paniwalain. Sermon sa amin ni Jenny na makarating kami sa parking. 2 beses ko lang inilaban si Rocky at panalo ang 2 iyon. Wala pang 5 minuto ang laban at walang kahirap-hirap na tinapos niya agad. Itong 2 laban na ito ang pinakamabilis na laban niya at masasabi kong deadly talaga dahil parehas niyang napuruhan ng 2 manok. Tapos siya, gasgas lang at nalagasan lang ng balahibo. Oo nga, mabuti pa ako hindi maniwala sa malas. Sang-ayon ni Arnel. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Kanina pa siya sang-ayon sa sinasabi ni Jenny habang sinesermonan kami nila Pancho. Napayo ko naman sa Arnel at nag-iwas ng tingin. Binatukan pa siya ni Pancho. Nagbilang ng pera si Jenny sa harap ni Pancho at Omar. Ang perang binigay ko para sa kanya sa pusta ay dumami kaya tuwang-tuwa siya. O paano ba yan? Nanalo kami ni Kuya Arnel at magsasamgyup kami. Sabi ni Jenny at binagayway ang pera sa mga mukha nila Pancho at Omar na mga nakasimangot. Nanalo din naman sila pero 1 beses lang. Magsasamgyup kayo ni Arnel? Kayong 2 lang? Nakataas ang kilay na tanong ko. Siyempre kasama ka. Sa'yo galing tong pera kahit naniwala ka rin na malas ako. Pasaring pa niya. Kanina pa niya ako pinapasaringan. Kasi mahilig daw ako maniwala sa mga sabi-sabi. Ngumisi naman ako. Oo na, swerte ka na. Baka swerte talaga ang hatid niya. Ginisian lang din niya ako pero biglang nagbago ang kanyang muka. Si Rocky pala, kamusta siya?
Nag-aalalang tanong niya. Nasa carrier box na si Rocky at nasa likod na ng sasakyan. Ayos lang siya. Maganda pa ang kondisyon niya. Kailangan niya lang ng pahinga. Tumangutango siya. Pero kawawa din yung dalawang manok, no? Siguradong tinola na ang ending nila. Bawi na lang sila next life. Tara na, umalis na tayo. Umalik muna tayo sa farm para makapagpahinga na si Rocky. Sanggip tayo ha, pagkahatid natin kay Rocky. Hirit pa ni Jenny. Oo na. Sama din kami, boss. Sa sanggip. Ungot ni Pancho. Tanong niyo kay Jenny. Jenny, baka naman. Tayo-tayo na nga lang magkakasama, magdadamutan pa ba tayo? Trinamahan mo pa ako, Kuya Pancho. Sige na, kasama na kayo ni Kuya Omar. Yun, Boss Jenny lang sa kalam. Sabi ni Omar. Nilalayan ko na sumakay sa passenger seat si Jenny bago ako sumakay sa driver seat. Sumakay na rin ako at ang tatlo sa kanilang sasakyan. Halatang mga excited na magsangyup. Napakunot ang noo ko nang makita ang 4,000 papel na inilapag ni Jenny sa desk ko. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Ano yan, baby? Yung 1,000 na ipinusta mo kanina. Minuso niya ang pera. Lalong nangunot ang noo ko. Bakit binibigay mo sa akin? Sa'yo naman talaga yan eh. Dinampot ko ang pera at ibinigay sa kanya. Sa'yo yan? Ipinusta ko yan para sa'yo. Namilog ang mata niya. Talaga sa akin na to? Tumango ako. Wala nang bawian ha. Akin na talaga to. Kinuha niya ang pera at malawak na ngumiti. Di naman lingid sa kaalaman ko na nagtitipid siya para makaipon. Kaya nga dinadagdagan ko ang sahod niya at lagi siyang binibilhan ng pagkain para hindi na siya gumastos. Ngumisi ako. Kailan ba ako nagbawi na ibinigay ko sa'yo? Ikaw nga lang ayaw tumanggap minsan. Ngumuso siya. Nahihiya ako pero thank you dito, Daddy. Ngiti-ngiti na sabi niya. Lalong lumawak ang hisi ko. Tinawag na niya akong Daddy. Okay na talaga kami. So ano, okay na tayo? Pati na tayo? Kanina pa. Lumapit siya sa akin at yumakap sa likuran ko. Yumuko siya at tinalikan ako sa pisngi ng madiin. Hinawakan ko siya sa kamay at iniikot paharap sa akin. Umupo siya sa kandungan ko. I miss you, baby. Malambing na sabi ko. Halos 2 araw din niya akong hindi pinapansin at kinakausap at impyerno sa akin iyon. I miss you too, Daddy. Basta wag mo na ako sisigawan ha. Kapag may mali ako, pagsabihan mo na lang ako ng mahinahon. Makikinig naman ako at susunod sa'yo. Nakangusong sabi niya. Hindi na mauulit yun, Jenny. Pangako. Ayoko ding nakikitang umiiyak at nasasaktan ka ng dahil sa akin dahil parang mas doble ang sakit noon sa akin. Alam mo bang hindi ako makatulog sa pag-iisip? Wala akong kanang kumain, hindi ako makapagtrabaho na maayos. Ikaw lang ang pinagkukuhanan ko ng lakas kaya hindi na talaga ako gagawa ng bagay na ikasasama ng loob mo sa akin. Pangako yan. Ngumiti siya at kinabig ang bato ko sabay siil sa akin ng halik. Agad ko naman yung tinugon. Miss na miss ko na ang halik niya. Mahal na mahal kita, Raymond. Matampuhin lang ako pero hindi kita susukuan. Parang may mainit na bagay ang dumampi sa dibdib ko dahil sa sinabi niya. Mas lalo na ako, baby. Kahit selosa ka, matampuhin ka at isip bata kung minsan, hindi kita susukuan at aayawan. Mahal na mahal kita. Ako rin, Daddy, kahit Siniil ko siya ng mariing halik at bahagyang kinagat ang labi niya. Alam ko naman kung ano ang susunod na sasabihin niya. Nangahaba ang huso niya at salubong ang kilay na nang pakawalan ko ang kanyang labi. Nginisian ko lang siya at muli siyang hinalikan. Raymond, babe, please. Napahinto ako sa paglalakad nang hawakan ako sa braso ni Helga. Bumuntong hininga ako at hinarap siya. Malungkot ang kanyang muka at mangiyak-ngiyak pa. Helga, ako ang nakikiusap sa iyo. Hinawakan ko ang kamay niya at inalis sa braso ko. Tuluyan ang tumulo ang luha niya sa pisngi. Bakit kailangan pa natin huminto sa ganito? Okay naman tayo, di ba? Ilang buwan mo akong hindi kinontak at hindi na pinupuntahan sa bahay eh. Di ka nagre-reply sa mga text ko at di ka sumasagot sa tawag ko. Sobrang lungkot ko, babe. Maasim akong ngumiti. Mukhang hindi naman talaga siya malungkot dahil nakita ko nakikipagtawanan pa siya kanina at balagkit ang tinginan nila ng lalaking kasama niya. Oo naman, okay tayo Helga pero kailangan na talaga natin huminto dahil may nobya na ako. Napasinghap siya sa sinabi ko at namilog ang mga mata. May nobya ka na? Tumango ako. Yes, 5 buwan na kami. Lalong lumungkot ang mukha niya. Sino? Yung babae lagi mo kasama? Ngumiti ako at tumango.
Sumimangot siya. Sabi na nga ba eh. Bumuntong hininga ako at tumingin sa paligid. May ilang mga taon dumaraan na patingin-tingin sa amin. Sila Pancho nga ay nakatingin din sa amin. Mabuti na lang at hindi namin kasama si Jenny. Naiwan siya sa opisina dahil marami pa siyang tatapusin na trabaho. Pero nagbili naman siya ng pasalubong na paborito niyang halo-halo dito sa resto na kinainan namin. Aksidente namang nagkita ulit kami ni Helga dito kasama ang isang lalaki na kadate niya yata. Salubong na nga ang kilay nito at patingin-tingin sa amin dalawa ni Helga. Sino ba namang matutuwa na iwan ka sa mesa ng babaeng kadate mo para lang habulin ng isang lalaki? Sige na Helga, balikan mo na ang kadate mo. Hindi mo na dapat ako hinabol at iniwan siya. Babe, wala akong pakaalam sa kanya. Kaya ko siyang iwanan para sa'yo. Babe, please, umalik na tayo sa dati. Okay lang naman sa akin kahit may girlfriend ka na. No, hindi na Helga. Tapos na kung ano meron sa atin. Mahal na mahal ko ang nobyo ko. Hindi ako gagawa ng bagay na ikasasama ng loob niya. Bumuntong hininga ako at hinawakan siya sa balikat. Ikaw din, tama na ang laro. Magseryoso ka na rin sa isang relasyon. Tinalikuran ko na siya at tinungo na ang sasakyan. Baka matunaw pa ang yelo ng halo-halo ni Jenny, magreklamo pa siya. Pinaandar ko na ang sasakyan. Binigyan ko ng huling tingin sa Helga na nasa labas pa rin ng resto at nakasunod ang tingin sa sasakyan ko. Matiim ako nakatingin kay Raymond habang nagkukwento siya na nagkita daw sila ni Helga sa resto na kinainan namin noon na may masarap na halo-halo. Nakaramdam ako ng inis dahil nagkita na naman sila pero ipinangibabaw ko ang pangunawa dahil nagsabi sa akin si Raymond. At least hindi siya naglihim. Hinalo-halo ko ng kutsara ang halo-halo. Ano sabi niya? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Wala, umalis na ako eh. Ngumuso ako. Siguradong nasaktan siya. Ewan ko, siguro. Pero alam kong mabilis din niya ako makakalimutan. Kunwaring inirapan ko siya. Babaero ka kasi. Nginisian niya ako. Ikaw na lang ang babae ko, babe. Dapat lang. Kung hindi pipitikin ko ng lastiko yung lato-lato mo. Kumunot ang noo niya. Anong lato-lato? Yung elbows mo. Pipitikin ko ng lastiko iyan kapag nang babae ka pa. Nandidilat ang matang sabi ko. Tumawa siya ng malakas at tumayo mula sa swivel chair niya. Lumapit siya sa akin sa couch at tumabi. Inakbayan niya ako. Idiniin ang labi sa sentido at pisngi ko. May kasama pa iyong pagsinghot. Bakit hindi mo nalang laruin kasi? Kesa pitikin, baby. Nangihibong bulong niya sa tenga ko na aking ikinasinghat. Namilog ang mata ko kasabay ng pag-iinit ng aking muka. Pinalo ko siya sa braso na ikinatawa na naman niya ng malakas. Bastos mo, Daddy. Sit ako sa kanya pero iba na naman ang dating sa akin nung sinabi niya. Parang nag-init akong bigla. Parang gusto kong antutuhanin. Welcome back, Ate Maricel. Bati ko kay Ate Maricel, ang original secretary ni Raymond. Nakapanganak na siya at nagkalaman. Thank you, Jenny. Uy, balita ko magnobyo na kayo ni boss ah. Nag-iinit ang pisking nangiti na lamang ako. Nasa baba pa si Raymond at nag-i-inspection sa warehouse. Ilang buwan na kayo ni boss? Kwento ko naman. Usisa pa ni Ate Maricel. Napakamot ako sa ulo. Mag-aanim na buwan na kami ni Raymond. Marami pang tanong si Ate Maricel tungkol sa amin ni Raymond na sinasagot ko naman. Mas marami pa kaming pinag-usapan tungkol sa relasyon namin ni Raymond kaysa sa trabaho namin. Nagtaka pa nga si Ate Maricel kung bakit nasa loob ang desk niya. Sinabi ko na lang na pinapasok ni Raymond para hindi ito mahirapan na alalayan ako sa trabaho. Matapos kong ibilin kay Ate Maricel ang schedule ni Raymond, sa loob ng 3 araw ay lumabas na ako ng opisina para bumalik sa tindahan. Welcome back, madam. Halos sabay-sabay na bati sa akin nila Chin-Chin. Madam kayo dyan. Natatawang sabi ko na lang at binati sila. Madam ko naman talaga dahil jowa mo si Boss Raymond. Sabi ni Lolit na kinikilig pa. Luka-luka? Bakit bumalik ka pa sa pagkakashier? Pwede mo namang i-request kay boss na ipasok ka sa ibang department. Sad ni Nancy. Parang ayaw mo nang kasama ako dito sa tindahan ah. Hindi naman sa ganoon. Kasi girl, kung ako lang ikaw, magre-request ako kay boss na ilagay ako sa mataas na pwesto. Kaso, hindi naman ikaw si Jenny, Nancy. Bira ni Lolit. Yun lang. Nagtawa na naman kami.
Dahil kumpleto na ang mga kahera ay magkakaroon na kami ng day off isang beses sa isang linggo. Tuwang-tuwa naman ang mga kasamahan kong kahera. Ngayon ay hindi muna ako uupo sa counter. Bukas pa ako uupo at magda-day off naman si Lolit. Sumunod na araw ay si Nancy at si Chinchin, Blessy at ang bagong kahera na si Melody. Ganoon na magiging schedule namin, sabi ni Kuya Emil. Good morning po, boss. Nagangat ako ng tingin mula sa pagsusulat ng resibo. Nakita ko si Raymond nakapapasok lang ng tindahan at may dalang plastic bag na may lamang Staro at mineral bottle. Binati din siya ng mga kasamahan kong kahera. Tinanguan naman niya ang mga ito. Lumapit siya sa akin at ipinatong sa counter ko ang plastic bag sabay dukwang at halik sa akin pisngi. Nag-init naman ang mukha ko lalo na't nakatingin sa akin ng mga kasamahan ko. Si Lolit nga nakatabi ko lang ang counter ay kagat-kagat ang labi habang patingin-tingin sa amin. Halatang kinikilig. Nag-break ka na? Malambing na tanong ni Raymond. Malapit na. Hinihintay ko lang na bumalik si Nancy tapos ako nang sunod. Okay, pinabilhan kita ng paborito mong lasagna, kina Pancho. Gusto sana kita sabayang mag-break kaya lang may pupuntahan pa ako. Baka hindi rin kita masabayan sa lunch dahil baka tanghalian na ako doon sa convention. Ngumiti ako. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Mag-iingat kayo sa biyahe ha. Salamat sa merienda. Tumango siya at muli akong hinalikan sa pisngi. See you later, baby. Sinundan ko na lang siya ng tingin. Inula naman ako ng panunukso ng mga kasama ko. Lagi naman kapag nagagawi sa tindahan si Raymond. Namimiss ko na ang trabaho ko sa kanya bilang secretary. Namimiss ko na araw-araw ko siyang nakikita at nakakasama. Pati nga sila Kuya Pancho, namimiss ko na rin. Lalo na mga bardagula namin. Siyempre, namimiss ko na rin ang mga kababalaghan namin ni Raymond sa opisina niya. Bagamat araw-araw pa rin naman niya ako sinusundo sa bahay at hinahatid pag-uwi. Nang dumating si Nancy ay ako naman ang nag-break. Bit-bit ko ang plastic bag at tumungo ako sa kantin para doon kumain. Minsan, nagsasabay pa rin kaming kumain ni Raymond sa merienda at lunch kapag nasa opisina lang siya. Miss Aguilar, nagangat ako ng tingin. Nabitin ang pagsubo ko na lasagna nang makitang nakatayo sa harapan ko si Sir Juancho, ang ama ni Raymond. Ibinaba ko ang hawak na plastic na tinidor na may nakatusok na lasagna sa Staro at tumayo. Good morning po, Tito. Sir Juancho, maupo po kayo. Iminuwestra ko ang kaharap na upuan. Medyo nataranta pa ako kung ano itatawag ko sa kanya. Kung Tito ba o Sir. Pero mas safe kung Sir na lang at baka hindi niya bet na tawagin ko siyang Tito. Salamat, Iha. Wika ni Sir Juancho at umupo na. Tumingin naman ako sa paligid. Nakatingin sa amin ang ilang mga kumakain sa cafeteria. Hindi ko na lang sila pinansin at umupo na. Nakaramdam ako ng hiya dahil matiim na nakatingin sa akin si Sir Juancho na parang pinag-aaralan ang bawat galaw ko. Ano kayang sadya niya sa akin? Tumikhim ako. Sir? Kung hinahanap niyo po si Sir Raymond, umalis po siya. Baka before or after lunch pa po siya makakabalik. Imporma ko sa ama ng nobyo ko. Aalukin ko pa sana siya ng merienda pero nagsalita siya agad. I know, Iya. Galing ako sa opisina niya at sinabi din yun ng sekretary niya. Ikaw talaga ang sinadya ko dito. Gusto kitang makausap. Kinagat ko ang loob ng ibabang labi ko. Tumahipang ka ba sa akin, dibdib? Bakit may pakiramdam akong hindi ko magugustuhan ang sasabihin niya? Lumunok ako para alisin ang nakabara sa akin lalamunan. Ano pong sasabihin niyo, sir? Nauutal pang tanong ko. Tungkol sa inyo ni Raymond. Formal ang mukhang sabi niya at tinignan ako ng diretso sa mata. Dadiretsahin na kita, Iha. Hindi kita gusto para sa anak ko. Tila huminto sa pagtibok ang puso ko at tinakasan ako ng dugo sa buong katawan. May ideya na ako na hindi niya ako gusto para sa anak niya pero masakit pa rin marinig iyon mula sa kanya. Sir, itinaas niya ang kamay. Huminto naman ako sa akin sasabihin. Pakinggan mo muna ako, Iha. Masyado kang bata para kay Raymond. Sir, wala naman po sa edad iyan. Mahal ko po si Raymond. Nagmamahalan po kami. Hindi na nakatiis na sabat ko. Ngumisi si Sir Juancho. Ano bang alam mo sa pagmamahal, Iha? Bata ka pa. Baka masyado ka lang na-overwhelmed ka, Raymond. Sir, hindi po ganoon iyon. At isa pa, may ibang babaeng nakatakdang pakasalan ni Raymond. Dati niya iyong kasintahan. Ilang taon din naging sila. Kung hindi siguro sila naghiwalay, malamang kasal na sila.
Ang tingin ko nga, kaya hanggang ngayon wala pang asawa si Raymond ay dahil hinihintay niya ang dati niyang kasintahan. Hirap akong napalunok dahil sa tila may nakabara sa aking lalamunan. Bumilis ang tibok ng puso ko pero masakit ang bawat tibok nito na parang bawat pump ay may tumutusok na matulis na bagay. At hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa, Iha. Hiwalayan mo si Raymond. Hindi kayo ang para sa isa't isa. May ilang minuto nang nakaalis ang ama ni Raymond ay nakatulala pa rin ako sa kawalan. Paulit-ulit na parang saramplaka na naririnig ko sa aking isip ang mga sinabi niya at tila dinudurog ang puso ko. May iba na daw babaeng nakatakdang pakasalan si Raymond. Ang dati niyang kasintahan. Umiling-iling ako kasabay ng pagpatak ng luha ko sa pisngi. Hindi yun totoo. Kami ni Raymond ang magpapakasal. Sa kabila ng mga sinabi ng papa ni Raymond na hiwalayan ko siya dahil may iba ng babaeng nakatakdang pakasalan siya, ay hindi ko ginawa. Mahal na mahal ko si Raymond at hindi ko kayang layuan siya. Hindi ko rin binanggit sa kanya na nag-usap kami ng papa niya. Natatakot ako na baka magdesisyon siya na layuan na ako. Pero masakit sa akin na may iba siyang babaeng nakatakdang pakasalan. Ang higpit naman ng yakap ng baby ko. Natatawang sambit ni Raymond habang nakadapa ako sa ibabaw ng hubad niyang katawan. Katatapos lang na mainit namin pagniniig dito sa kwarto, sa rest house niya. Hinahaplos-haplos niya ang hubad kong likuran. Siyempre, miss na miss kita eh. Malambing na sabi ko. Nitong mga nakaraang araw kasi ay bihira na kami magkasama ng matagal na oras. Nagkikita naman kami at pinupuntahan niya ako sa store para dalhan ng merienda. Lagi kasi siyang busy dahil nagpatayo siya ng malaking store sa kabilang bayan. Tapos, pina-extensionan pa niya ang kabilang building ng production. Nagkasama lang kami ngayong linggo. At sobrang pagkamis nga namin sa isa't isa, ay pagpasok pa lang namin dito sa rest house. Sa sala pa lang ay nagkaldagan na kami. Lalo na ako, baby. Sobrang kitang na-miss. Hinalik-halikan niya ang tuktok ng ulo ko at niyakap din ako ng mahigpit. Ipinikit ko naman ang mata at hinaplos ang malapad niyang dibdib.